The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na pinagbantay sa bahay ng kanyang kapatid na may kalunos-lunos na kasaysayan, kung saan nakaranas siya dito ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Naranasan nyo na ba ang pakiramdam na tila may nakamasid sa'yo o kaya naman may mga boses kang naririnig na tila bumubulong? Ganun kasi ang aking naranasan sa bahay ni Kuya Gab. Ako nga pala si Joseph at ang aking kwento ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas. Bagong biling bahay kasi yon ng aking kuya at ilang buwan pa lang silang nakakalipat dito. Ngunit saktong kinailangan nilang ipabantay ito sa akin dahil sila ay mawawala ng isang linggo. Madami silang ibinilin sa akin, ngunit may isang babala si kuya na nagpakilabot sa akin. May isang babae daw na nagpapakita dito sa gabi simula nang lumipat sila. Ayon sa mga usap-usapan ay may nagpakamatay daw di umano dito bago bilhin ni Kuya Gab ang bahay. Kaya siguro mura niya itong nabili bukod sa marami ding bakanting bahay sa paligid nito. Sa unang gabi pa lang ng aking pananatili ay nakaranas na ako ng mga kababalaghan kaya agad akong natakot. May mga pinamili akong gamit na tila nabawasan at mga pagkain na biglang nawawala sa ref. Bukod doon ay may mga kaluskus pa sa pader akong naririnig. Nang paggabi na ay lalo akong kinabahan dahil ako lang mag-isa. Ilang bahay pa ang susunod na kapitbahay at nahihiya akong tawagan si Kuya Gab dahil nagbabakasyon ito. Tinapangan ko na lang ang aking sarili at naghanda na baka magpakita ang sinasabi nilang kaluluwa. Nilibang ko ang aking sarili hanggang sa mawala sa isip ko ang babala ni Kuya sa akin. Habang nagpapaantok ako ay bigla akong nakarinig ng kalabog sa labas ng kwarto. Naisipan kong bumangon at silipin ito, ngunit nanigas ang aking buong katawan nang mapansing bukas ang pinto ng aking kwarto. Kitang-kita ko na may hugis ng babae na sumilip sa pader at dahan-dahang umatras palayo. Mapula ang mga mata nito at nangungulubot na ang kanyang mga balat. Inintay ko na lang ito na mawala sa aking paningin bago ako nakakilos para isara ang aking pinto. Kinandado ko ang aking pinto at nagtalokbong ng kumot buong gabi. Hindi ako makapaniwalang totoo ang sinabi sa akin ni Kuya Gab na may multo sa kanyang bahay. Akala ko ay tinatakot lang ako nito nung una, ngunit napagtanto kong seryoso ang babala niya sa akin. Ayon din kasi kay Kuya Gab ay nagsimula ang pagpapakita ng multo ilang araw matapos lang silang lumipat. Akala daw nila nung una ay daga ito, ngunit sa laki daw ng bahay nila ay hindi na nila tinangkapang halughugin ang ilang kwarto dito sa takot na maabutan ang kaluluwa. Naisipan kong tawagan si Kuya Gab para ikwento ang aking naging karanasan at para tanungin na din kung ano ang balak nilang solusyon dito. Ayon kay Kuya ay pinabasbasan na nila ito sa pari, ngunit walang nangyari. Kung gusto ko daw ay ipatawas ko ang bahay sa isang albularyo. Hinala kasi nila na hindi pa natatahimik ang espiritu ng dating tumira dito. Doon ko naisipan na magsindi ng kandila at ipagdasal ang kaluluwa nito para ito ay mapayapa na. Lingid sa aking kaalaman ay mas lalala pa pala ang aking magiging pananatili sa bahay ni Kuya.
Isang gabi ay nilibang ko ang aking sarili at nanonood lang sa sala. Maya-maya ay nakaramdam ako ng gutom at naisipang tumingin ng makakain sa kusina. Nagtaka ako dahil tila maraming nabawas sa pagkaing aking itinabi at napaisip ako na baka kagagawa nito ng multo. Nag-aalangan akong matulog nung gabing iyon at nahirapan ako makaidlip. Inaabangan kong may kumalusko sa pinto o kumalabog sa sala, ngunit nakakapagtakang sobrang tahimik. Doon ako nagkaroon ng tapang na libutin ang bahay at nagulat ako sa tumambad sa akin sa may kusina. Isang babae ang nakatuwad sa kusina habang nakabukas ang ref. Naiilawan ito sa kanyang pagmuya at huling-huli sa akto ng pagkain. Hawak nito ang ilang pagkain at nanlaki ang mga mata nito nang makita ako. Dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa akin. Nanigas ang aking katawan at hindi ako makakilos sa takot. Hindi ako makapaniwala na malapitan kong makikita ang kaluluwa. Ngunit nakakapagtakang bigla itong humugot ng kutsilyo at dun ko napagtanto na totoong tao ang aking kaharap at hindi siya multo. Bigla itong sumugod sa akin habang daladala ang kutsilyo na tila may balak itong saksakin ako. Paulit-ulit nitong sinasabi na hindi ko daw siya dapat nakita. Napaatras ako bigla, ngunit hindi ko inaasahang nadapa ako. Doon siya tumalon sa akin at sinaksak ako sa aking tagiliran. Sa bugso ng takot at sakit ay bigla kong nasipa ang babae hanggang sa lumipad ang dugoang kutsilyo nito palayo sa kanya. Doon ko naisipan na tumakbo paakyat at ikandado ang aking kwarto. Agad-agad kong hinanap ang aking cellphone para tawagan si Kuya Gab. Pinaliwanag ko ang aking nadiskubre at doon din niya napagtanto na lahat ng pagpaparamdam di umano ng multo ay mas madali nang maipapaliwanag. Agad itong tumawag ng mga pulis at ambulansya para ako ay matulungan. Pagdating ng mga pulis ay nahuli agad nila ang babae. Ayon sa investigasyon ng mga pulis ay ilang linggo nang nakatira ang babae ng patago sa bahay ni Kuya Gab. Ang pinaka nakakagulat pa ay ang babae daw ay ang dating nakatira sa bahay na ito at nagpanggap lang na namatay para magtago sa batas. Wala daw kasi itong pambayad sa kanyang bahay matapos na malulong sa droga. Pineke nito ang kanyang pagkamatay para hindi siya singilin. Naisip kong malamang ay nasa kanya pa ang susi ng bahay kaya ito nakakapasok nang walang nakakapansin sa kanya. Nang imbestigahan ng pulis ang buong bahay ni Kuya Gab, ay nadiskubre nilang may sikretong kwarto pala sa ilalim ng bahay kung saan nagtatago ang babae. Kinalabutan ang buo kong katawan sa ideya na buong magdamag ay nasa loob ng bahay pala ang babae. Ngayon ay nahihirapan na akong makitulog lalo na sa lugar na hindi ako pamilyar. Kaya naging kasanayan ko nang libutin ang buong bahay na aking tinutuluyan at baka may iba na pala akong kasama. Tulad ng nangyari sa bahay ni Kuya.